Elisa, hindi ka man lang ba susubo kahit konti? Kanina hindi ka na kumain, ha? Mamaya magkasakit ka na niyan. Mabuti nga magkasakit na lang ako para matapos itong paghihirap ko. Ano ka ba? Huwag ka naman ganyan. Nakalimutan na ako ng lahat. Nakalimutan na ako ng lahat ng mahal ko sa buhay. Teka, Fe, bakit yatang parang tahimik siya tsaka mag-isa lang siya? Tinan mo sinuring, oh. Alam mo kasi, nung ipasok ko ito yan sa kulungan, buntes, di ko na rin nakapanganak. Eh kaso syempre, kinuha ng DSWD yung anak niya. Kaya yan, lagi na naalala yung anak niya. Kawan. Ninya, sabi ng lolo mo, hindi na raw babalik yung mami mo. Pero hindi ako naniniwala. Lalo pat mag-birthday ka na. Anak, mag-iisang taong ka na. Kaya sigurado ako, hindi ka matitiis na Elisa. Alam kong darating siya. Alam kong babalik siya. Para batiin ka. Para magkasama na tayo ulit. Maan ka? Nali. Alam mo, may anak din ako. Halos kaedad lang din ng anak mo. Magbo-birthday na siya ngayong darating na linggo. Mag-iisang taon na. Kawawa ka naman. Hindi mo rin makikita ang anak mo sa birthday niya. First birthday pa naman. Alam mo, kwento sa amin ni Fe, nasa malayong lugar, nasa Maynila ang anak mo. Oo. Nasa malayong lugar siya ngayon. Miss na miss ko na nga yung anak ko eh. Miss na miss ko na si Ninya. Mahal kong Nina, ito lang ang paraan ko para malaman mo na hindi ko makakalimutan ang araw na to. Maligayang kaarawan, anak. Maligayang isang taon sa'yo. Patawarin mo ko kung hindi ako makakarating ngayon dahil nandito ako sa malayo, anak. Nakakulong. Naglulusa sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa. Kaya sorry. Sorry kung hindi kita makakasama ngayong araw na to. Michael. Gusto sana kitang kausapin tungkol sa asawa mo si Elisa. Alam ko nakarating na sa yung balita tungkol sa mga litrato na may kasama siyang lalaki. Ayoko po muna sana pag-usapan si Elisa pa. Pero, inaantay ko yung pagdating niya ngayon. Kaya ka nandito. Inaabangan mo pagdating niya. Ako, dahil sigurado po ako na darating siya para batiin si Ninya. At kapag dumating siya, hindi ko siya papakawalan. Hindi na makakapayag na iwanan niya kami ulit. Kaya pa sana dumating siya. Alam mo, Michael, naniniwala rin ako dadating siya. Dahil alam kong hindi niya matitiis ang anak ninyong dalawa. Paano, Lali? Ikaw na bahala sa mga sulat na yan, ha? Oo, sige, ako na bahala dito. Ihulog ko to bukas pag isinama ako ng mga bantay sa pamamalengke. Salamat. Sige, tapos lapitan mo na. Hindi ako may sulat. Wala pa, inulog ko ng isang linggo. Naku, hindi ko alam. Good morning po, Mayora. May sulat po sana ako ipapadala. Elisa Montemayor Olivares. Opo. Sulat ko po yan para sa anak ko. Sana po makarating kahit na medyo mahuli. Kasi birthday niya po ngayon eh. Sana po matanggap nila. Tsaka yung isa po sa pinsan ko tsaka sa kaibigan ko para malaman ho nila na nandito ako sa loob. Sige, iuulog ko to bukas kasama ng mga sulat ng mga kasamahan natin. Salamat po. Maraming salamat. Ano? Ibigay ko na. Makakarating yun.
Ang Sylvia, Kita mo naman, dali-dali akong pumunta dito nung tawagan mo ako kanina. O ano bang sinasabi mo nga sulat ni Elisa? ma'am, ito po. Ano mang sulat na gagawin o ipapadala ni Elisa, harangan mo. At kung wala ako, ikaw nang bahala magpunit nun. Basta siguraduhin mo, walang malalaman ito. Oo, hindi po ako magsasalita. That's good. Tulad ng usapan natin, eto ang unang sweldo mo. Ma'am, maraming salamat po. Malaking bagay po ito sa akin dahil magtutuition po yung mga anak ko nag-aaral. May papadala ko po yung pera sa kanila. Maraming salamat po talaga. Sige.